May mga tao na inuubos ang kanilang buong buhay sa pangangarap, pagpaplano at paghihintay, ngunit hindi kailanman talagang gumagawa. Araw-araw silang gumigising na binibigatan ng pagsisisi, nagtataka kung saan napunta ang lahat ng nasayang na oras. At ang pinakamatrahedya ay marami ang namamatay nang hindi man lang natutuklasan na ang kawalan ng disiplina ang siyang tunay na sumira sa lahat. Mas naiintindihan ito ni Marcus Aurelius, emperador ng Roma at isa sa mga pinakadakilang pilosopong Stoic kaysa kaninuman. Kahit habang namamahala ng isang imperyo sa gitna ng mga digmaan, pagtataksil at personal na trahedya, nanatili siyang matatag, disiplinado at panatag ang isip. Sabi niya na sikat, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga pangyayari sa labas. Alamin mo ito at makakahanap ka ng lakas. Ngunit ano ang nagpapagaan sa buhay para sa isang disiplinado? At bakit karamihan sa mga tao ay nabibigo rito kahit alam nila kung ano ang kailangang gawin? Manatili ka sa akin hanggang sa dulo ng video na ito dahil malapit mo nang maunawaan kung paano binabago ng disiplina ang lahat at kung paano ang paglalapat nito ay makakapaglagay sa iyo sa iilan na tunay na nagtatagumpay sa buhay. Hindi bilang kulungan ang disiplina tulad ng paniniwala ng marami. Ito ang mismong istruktura na sumusuporta sa tunay na kalayaan. Alam ito ni Marcus Aurelius sa bawat pagsikat ng araw. Kapag kailangan niyang umalis sa kama at harapin ang mga pasanin ng isang imperyong nasa digmaan. Sa kanyang mga sinulat, sinabi niya sa kanyang sarili, "Sa bukang liwayway, kapag nahihirapan kang bumangon sa kama, sabihin mo sa iyong sarili, gumigising ako upang gawin ang gawain ng isang tao." Ang simpleng parirala na ito ay naglalaman ng nakakalimutan ng karamihan sa atin sa bawat araw. Hindi ito tungkol sa lakas ng kalooban, ito ay tungkol sa layunin. Ang disiplina ay ang tahimik na paalala na ang kailangang gawin ay mas mahalaga kaysa sa gustong gawin. Sa ating modernong panahon, hindi sa mga bukas na parang nilalabanan ang mga digmaan kundi sa loob ng isip. Ang kaaway ay hindi humahawak ng espada. Nagkukubli ito bilang ginhawa. Nasa mga abiso ito na gumugulo sa ating focus, ang mga video na kumukuha ng mga oras, ang mga pangako na ipinagpapaliban natin sa isang sisikapan ko bukas. Ang modernong mundo ay lumikha ng isang perpektong bitag para sa mga hindi disiplinado, agarang kasiyahan. Ipinagpapalit ng mga tao ang pangmatagalang tagumpay para sa ilang minuto lamang ng distraksyon at nang hindi namamalayan, nagiging bilanggo ng sarili nilang kawalan ng pagpipigil sa sarili. Pinamahalaan ni Marcus Aurelius ang Roma sa gitna ng mga sakit, pagtataksil at digmaan. Gayunpaman, nakahanap pa rin siya ng oras upang magnilay, sumulat at kumilos ng may kalinawan. Alam niya na hindi niya makokontrol ang nangyayari sa paligid niya, ngunit makokontrol niya ang kanyang mga reaksyon. Yan ang esensya ng disiplina, manatili sa kurso kahit sumasalungat ang hangin. Hindi niya inaasahan na magiging madali ang kanyang araw, ngunit handa siyang harapin ito ng may kapanatagan at panloob na lakas. Ngayon, marami ang nawawalan ng kontrol dahil naghihintay sila ng motibasyon upang kumilos. Ngunit ang motibasyon ay isang pakiramdam at ang mga pakiramdam ay nagbabago. Ang disiplina ay isang desisyon. Kapag umasa ka lamang sa sigasig, nabubuhay ka tulad ng isang dahon na tinatangay ng hangin. Kapag umasa ka sa disiplina, nagiging puno ka na lumalaban sa mga bagyo. Ito ang dahilan kung bakit nakakamit ng mga ordinaryong tao ang pambihirang resulta. Natuto silang gawin ang kailangang gawin kahit walang nakatingin. Isang malinaw na halimbawa nito ang mga mahuhusay na atleta. Hindi lang sila nagsasanay sa magandang araw, kundi pati na rin sa mga araw na sila ay pagod, walang motibasyon o bigo.
Ito ang pagiging pare-pareho na naghihiwalay sa baguhan mula sa kampyon. Si Mike Tyson, isa sa mga pinakadakilang boksingero sa lahat ng panahon, ay umabot sa tuktok na may matinding disiplina. Ngunit nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili, gumuho ang lahat. Ipinapakita ng kanyang kwento na ang talento ay isang regalo, ngunit ang disiplina ay isang pagpipilian. At kung wala ang pagpipilian na iyon, ang bawat regalo ay maaaring maging sumpa. Matatagpuan din ang disiplina sa maliliit na bagay. Ito ay ang pagbangon sa unang ring ng iyong alarm, sa pagpili na mag-aral kahit pagod, sa pag-aalaga sa iyong kalusugan kapag mas madali ang sumuko sa mga pagmamalabis. Ang bawat isa sa mga pagkilos na ito ay tila walang kabuluhan, ngunit kapag naipon, bumubuo sila ng karakter. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang pagiging perpekto ng karakter ay ang mamuhay sa bawat araw na parang ito ang iyong huli ng walang pagkabagabag, ng walang kawalang interes, ng walang pagkukunwari. Ito ang pundasyon ng disiplina, kumilos ng may intensyon, hindi ng may pag-uudyok. Ang problema ay marami ang naniniwala na ang isang disiplinadong buhay ay isang buhay na walang kasiyahan, ngunit eksaktong kabaligtaran ito. Pinalalaya ka ng disiplina mula sa pagsisisi, kaguluhan at pagkakasala. Lumilikha ito ng espasyo upang tamasahin ang tunay na mahalaga. Isipin kung gaano karaming tao ang nakakarating sa dulo ng araw na pakiramdam nila ay wala silang nagawa na produktibo, at kung gaano karami ang natutulog ng payapa dahil natupad nila ang ipinangako sa kanilang sarili. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay ang kakayahang magsabi ng hindi sa mga pag-uudyok at oo sa kung ano ang kinakailangan. Kinumpirma ng modernong agham ang alam na ng mga Stoic, direktang nakaugnay ang disiplina sa sarili sa emosyonal na kagalingan. Ang mga taong kayang ipagpaliban ang agarang kasiyahan ay may mas mababang antas ng pagkabalisa at pagsisisi. Kapag nasanay kang kumilos ng may layunin, ang iyong utak ay umaayon at nagsisimulang makita ang pagsisikap bilang natural, hindi bilang pasanin. Sa puntong ito, nagsisimulang gumaan ang buhay. Ang disiplina ang nagbibigay ng kahulugan sa pag-unlad. Ito ang koneksyon sa pagitan ng kung sino ka at kung sino ang gusto mong maging. Kung wala ito, kahit ang pinakamalaking pangarap ay nagiging mga kastilyong buhangin, maganda sa isang sandali at sisirain ng unang simoy ng katamaran o pagpapaliban. At marahil ito ang pinakamalaking pagkakamali ng modernong mundo, ang pagkalito sa kalayaan, sa kawalan ng mga patakaran. Naunawaan ni Marcus Aurelius na ang tunay na kapangyarihan ay ang pagpipigil sa sarili. Hindi niya hinangad na kontrolin ang iba kundi ang maging amo ng kanyang sariling isip. At iyan ang pinakadakilang tagumpay na maaaring makamit ng isa. Ang isang disiplinadong isip ay parang isang maayos na hardin. Lahat ng itinanim doon ay lumalago ng malakas. Ngunit kung napabayaan, ang mga damo ang mamamayani at sisirain maging ang mga pinakapromisoryong binhi. Naunawaan ni Marcus Aurelius na kailangang sanayin ang isip ng tao sa bawat araw upang hindi ito madaig ng sarili nitong mga kaisipan. Sabi niya, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga pangyayari sa labas. Alamin mo ito at makakahanap ka ng lakas. Ang pariralang ito ay nagpapakita ng isa sa mga pinakamalalim na sikreto ng pilosopiyang Stoic. Ang pagkontrol sa isip ang unang hakbang tungo sa pagiging amo ng buhay. Sa mundo ngayon, ipinagkakamali ng mga tao ang kalayaan sa pag-iisip sa paggawa ng kahit anong gusto nila. Ngunit ang tunay na kalayaan ay ang hindi maging alipin ng sariling emosyon. Ang kakulangan ng disiplina sa pag-iisip ang nagiging sanhi upang mawalan ng kontrol ang isang tao sa harap ng maliliit na pagkabigo, kumilos ng padalos-dalos at sumuko sa unang balakid.
Kapag hindi mo pinamamahalaan ang sarili mong isip, ang anumang kahirapan ay nagiging isang pader na hindi malalampasan. Gayunpaman, kapag binuo mo ang ugali ng malinaw na pag-iisip at pagkilos ng may layunin, maging ang pinakamalaking hamon ay nagiging mga hakbang para sa paglago. Nakipag-ugnayan si Marcus Aurelius sa mga pagtataksil, epidemya at digmaan, ngunit kahit napapaligiran ng kaguluhan, nakahanap siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Ito ay dahil nililinang niya ang panloob na pagkamaestro sa bawat araw, nagtatala ng mga pagninilay tungkol sa pasensya, focus at kontrol sa emosyon sa kanyang mga meditasyon. Alam niya na hindi niya mababago ang mga tao o ang tadhana, ngunit mababago niya ang paraan ng pagre-react niya sa kanila. Ang ganitong saloobin ang kulang sa karamihan ng mga tao ngayon. Hinahangad nilang kontrolin ang mundo, ngunit hindi ang kanilang sariling isip. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang lahat ay agaran, pagkain, libangan, pagpapatunay. Sa bawat tap sa screen, nakakatanggap tayo ng maliliit na dosis ng kasiyahan na nagsasanay sa utak upang maghanap ng mabilis na gantimpala. Ito ang dahilan kung bakit marami ang madaling sumuko, mabilis na nadidistract at madalas ay nakakaramdam ng kawalan. Ang ipinangaral ni Marcus Aurelius ay ang kabaligtaran. Ang pagkamaestro sa isip ay nagmumula sa katahimikan, pagmamasid at pagiging pare-pareho. Sabi niya, ang kaluluwa ay kumukuha ng kulay ng mga iniisip nito. Ibig sabihin nito, anumang pakainin mo sa iyong isip ay lumalago. Kung pakainin mo ang distraksyon, nagiging kalat ka. Kung pakainin mo ang focus, nagiging walang kapantay ka. Isang modernong halimbawa nito ang mga profesional na nakakamit ng malalaking resulta sa pamamagitan ng pananatili ng focus kahit sa ilalim ng presyon. Isipin ang isang siruhano, isang piloto o isang atleta sa gitna ng kompetisyon. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang nagmumula sa teknika, kundi sa kakayahang panatilihin ang kanilang isip sa kontrol habang gumuguho ang mundo sa paligid nila. Ito ang disiplina sa pag-iisip na nagpapahintulot sa tumpak na mga desisyon, balanse at pare-parehong resulta. Ang isang disiplinadong isip din ang pundasyon ng emosyonal na katalinuhan. Pinipigilan ka nito na magsabi ng mga salita na pagsisisihan mo. Pinapahinga ka ng malalim bago kumilos ng padalos-dalos at tinutulungan kang magpatuloy kahit tila nagiging mali ang lahat. Ang panloob na lakas na ito ay hindi ipinanganak ng nagkataon kundi sa pamamagitan ng pagsasanay. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong manatiling kalmado sa halip na magre-react ng may galit, sa bawat pagkakataon na pinipili mong kumilos kahit walang kagustuhan, pinapalakas mo ang hindi nakikitang kalamnan ng isip. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong may mataas na disiplina sa sarili ay mas masaya, nakakaranas ng mas kaunting pagkabalisa at mas produktibo. Nangyayari ito dahil nararamdaman nila na may kontrol sila sa sarili nilang buhay. Kapag napamahalaan mong panatilihin ang iyong atensyon sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang mundo ay tila hindi gaanong nakakatakot. Ang pagkabalisa, takot at stress ay bumababa dahil naiintindihan mo na ang lahat ng nangyayari sa labas ay lampas sa iyong abot, ngunit ang nangyayari sa loob ay lubos na sa iyo. Naharap si Marcus Aurelius sa mga desisyon na maaaring magdulot ng pagkawala ng buhay. Ngunit hindi niya kailanman hinayaan ang kanyang sarili na madaig ng kawalan ng pag-asa. Sinulatan niya ang kanyang sarili, kung may isang bagay sa labas na nagpapahirap sa iyo, ang sakit ay hindi dulot ng mismong bagay, kundi ng iyong opinyon dito. Ang kaisipang ito ay isa sa mga pinakadakilang susi sa kapayapaan ng pag-iisip. Ang isang disiplinadong isip ay nagtatanong sa sarili nitong mga kaisipan bago mag-react. At ito ay lubos na nagbabago sa paraan ng pamumuhay ng isang tao.
Ngayon, karamihan sa mga tao ay nagre-react bago sila mag-isip. Nabubuhay sila sa isang patuloy na estado ng pagkaapurahan na parang kailangan nilang tumugon sa lahat ng agaran. Ngunit ang mga natututo na pamahalaan ng kanilang sariling isip ay nakakaintindi na ang katahimikan ay isang makapangyarihang sandata. Ang pasensya ay nagiging isang anyo ng karunungan at ang pagiging kalmado, isang tanda ng lakas. Ang pagkamaestro sa pag-iisip ang naghihiwalay sa mga nabubuhay sa awa ng mga pangyayari mula sa mga gumagamit ng bawat karanasan, mabuti man o masama, bilang isang aral. Ito ang esensya ng Stoicism na sinasanay ni Marcus Aurelius sa bawat araw. Hindi siya naghanap ng buhay na walang problema, kundi isang isip na kayang harapin ang mga problema ng hindi nadadaya. Ang disiplina sa isip ang nagpapahintulot sa iyo na manatiling nakatutok kahit gustong bumitaw ng iyong isipan. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kaliwanagan kapag tila magulo ang mundo. At marahil, pinakamahalaga, ito ang nagbibigay kapangyarihan sa iyo na kumilos ng may layunin kahit na sinusubukan ka ng iyong emosyon na ilayo sa tama. Kaya kung ang video na ito ay umantig sa iyo at nagdulot ng pagmumuni-muni, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ang video. Ang iyong suporta ang nagpapanatili sa gawaing ito at nakakatulong upang maabot ng mga mensaheng tulad nito ang mas malawak na madla. Ang iyong pakikipag-ugnayan dito ang nagbibigay lakas sa aming kakayahang patuloy na magbahagi ng mga ideyang nagbabago ng buhay, tulad ng karunungan ni Marcus Aurelius na humubog sa mundo. Ang kawalan ng disiplina ay isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng paghihirap sa modernong panahon. Ito ay tahimik na umuubos, araw-araw, madalas nang hindi man lang napapansin ng mga tao. Kilalang sinabi ni Marcus Aurelius na ang buhay ng isang tao ay hinuhubog ng kanyang mga iniisip at kapag magulo ang isip, tiyak na susunod ang kilos. Kung walang disiplina, ang mga tao ay nagiging bilanggo ng kanilang panandaliang pagnanasa, lumulutang tulad ng dahon sa hangin, walang direksyon o layunin. Ang resulta ay malungkot na mahuhulaan, kabiguan, pagkakasala, at isang kawalan na tila lumalalim sa paglipas ng panahon. Ang kawalan ng disiplina ay hindi lamang humahadlang sa pag-unlad. Ito ay lumilikha ng patuloy na pakiramdam ng kawalan. Gaano kadalas ipinapahayag ng mga tao na magbabago sila, magsisimula ng bagong gawi o tatalunin ang pagpapaliban upang bumalik lamang sa dating gawi pagkatapos ng ilang araw? Ang siklo ng mga napasong pangako ay nagwawasak ng tiwala sa sarili. Kapag paulit-ulit na hindi natutupad ng isang individual ang mga pangako sa sarili, nagsisimula siyang maniwala na hindi siya kayang magbago. At iyan mismo kung paano nawawalan ng pagganyak, focus at sa huli ang kanilang layunin sa buhay, ang napakaraming individual. Hinarap ni Marcus Aurelius ang araw-araw na stress, mga pagtataksil at kawalang katarungan, ngunit pinanatili niya ang kanyang matibay na paninindigan. Sumulat siya sa kanyang sarili, muling binibigyang diin na nilulupig ng isang tao ang mundo sa pamamagitan ng paglupig sa kanyang sarili. Ito ang mismong diwa ng disiplina, ang paglupig sa panloob na kaaway na patuloy na naghahanap ng pinakamadaling landas. At ang laban na ito ay araw-araw. Ngayon, ang kaaway na ito ay hindi gumagamit ng baluti o espada. Nagpapakita ito bilang mga abala, pagpapaliban at mga dahilan. Bumubulong ito, nararapat kang magpahinga kahit na ang pahingang iyon ay naging pagtakas na. Sa pagmamasid sa kontemporaryong mundo, nakikita natin ang isang buong henerasyon na naliligaw, nahihirapan sa kawalan ng kakayahang maghintay. Gusto ng mga tao ang agarang kasiyahan at mabilis na resulta at kapag hindi ka agad ito makukuha, sumusuko na lang sila. Ang kawalan ng disiplinang ito ay nagdudulot ng pagkabalisa,
dahil ang utak ay nasasanay sa patuloy na pagpapasigla at hindi na kayang tiisin ang katahimikan o pasensya. Hindi mapag-aalinlanganan na ipinapakita ng agham na ang pagpipigil sa sarili ay direktang nakaugnay sa kaligayahan. Ang mga individual na may disiplina ay nakakaranas ng mas malaking emosyonal na katatagan at kasiyahan sa buhay, hindi dahil mas kaunti ang kanilang problema, kundi dahil natututo silang harapin ang mga ito ng may pag-iisip. Ang kawalan ng disiplina ay nagwawasak din ng mga relasyon. Gaano karaming mag-asawa ang naghihiwalay dahil ang isang tao ay hindi makakontrol sa kanyang mga pagnanasa, salita o kilos. Gaano karaming pamilya ang nagkakawatak-watak dahil sa kawalan ng disiplina ng isang tao upang makinig, magpatawad o baguhin ang nakakapinsalang ugali. Ang mismong kawalan ng kontrol na nakakaapekto sa trabaho at pag-aaral ay tiyak na nakakaapekto sa mga personal na koneksyon. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang pagpipigil sa sarili ang pinakadakilang serbisyo na maiaalok ng isang tao sa mundo, sapagkat ang balanseng isip ay nagtataguyod ng pagkakaisa sa lahat ng dako. Ang halaga ng kawalan ng disiplina ay maliwanag sa lahat ng aspekto ng buhay. Sa kalusugan, kapag pinababayaan ng mga individual ang kanilang katawan hanggang sa puntong masira upang magdusa lamang sa mga kahihinatnan. Sa pinansiya, kapag ang isang tao ay gumastos ng higit sa kanyang kinikita, nagiging bilanggo ng mga siklo ng utang. Sa karera ng isang tao, kapag inabandona nila ang mga pagsisikap sa unang tanda ng hirap, gumugugol ng isang buhay sa pagpapalit ng landas. Kumbinsido na ang problema ay nasa labas kaysa sa loob ng kanilang sarili. Ang kawalan ng disiplina ay ginagawang kaaway ang oras, dahil ang mga individual ay patuloy na umaapula ng apoy sa halip na bumuo ng isang bagay na pangmatagalan. Ang mga kwento sa totoong buhay ay masakit na nagpapakita ng katotohanan ito. Si Amy Winehouse, halimbawa, ay nagtataglay ng natatanging boses at bihirang talento. Ngunit ang kanyang kawalan ng kakayahang kontrolin ang kanyang mga pagnanasa ay humantong sa isang trahedya. Siya ang simbolo ng nangyayari kapag ang emosyon ay nangingibabaw sa katuwiran. Si Marcus Aurelius, sa kabilang banda, kahit sa gitna ng matinding kapangyarihan at tukso, ay matibay na pinanatili ang kanyang kaluluwa. Tumanggi siyang masira ng kanyang damdamin. Sa halip ay ginabayan ang kanyang mga kilos ng kung ano ang alam niyang tama. Ang matinding pagkakaiba sa pagitan ng dalawang landas na ito ay disiplina. Karaniwan ng marinig ang mga taong nagsasabing kulang sila sa oras, samantalang sa totoo lang, ito ay kakulangan sa malinaw na prioridad. Binabago ng disiplina ang buhay, nagbibigay ng kaliwanagan sa kung ano ang tunay na mahalaga. Kapag may disiplina ka, ang bawat pagpili ay hindi na nagiging pasanin dahil nauunawaan mo na ang sakripisyo ngayon ay ginhawa bukas. Ito ay tulad ng magsasaka na nagpapagal upang itanim ang kanyang mga pananim habang ang iba ay nagpapahinga lamang. Kapag dumating ang panahon ng pag-aani, hindi na niya kailangang magmadali para sa anuman dahil ang kanyang disiplina ay naglatag na ng pundasyon para sa kasaganaan, at kahit na sinusubukan ng modernong mundo na kumbinsihin tayo na ang disiplina ay katumbas ng higpit, sa katunayan, ito ay kabaligtaran, ito ay kalayaan. Sapagkat ang mga may disiplina ay hindi umaasa sa panandaliang pagganyak o simpleng pagkakataon. Hinuhubog nila ang sarili nilang kapalaran, hakbang-hakbang, nang hindi naliligaw sa isang labirint ng mga dahilan. Ang taong walang disiplina ay nabubuhay ng reaktibo. Ang taong may disiplina ay nabubuhay sa pamamagitan ng malay na pagpili.
Pinaalalahanan tayo ni Marcus Aurelius na kumukuha ng kulay ang kaluluwa mula sa kanyang mga iniisip at ang mga patuloy na nakatuon sa pag-iwas sa pagsisikap ay sa huli ay nakakulong sa kabiguan. Gaano man ito katigas pakinggan, ang katotohanan ay direkta. Sino mang hindi magapi ang sarili ay gagapihin ng iba ng adiksyon, pagkabalisa, pagdududa o takot. Ang disiplina ay hindi parusa, ito ay panangga. Pinoprotektahan nito ang isip mula sa mga patibong ng panandaliang kasiyahan at pinananatili ang focus sa kung ano ang tunay na nagbibigay halaga. Ito ang pundasyon ng anumang tunay na tagumpay. Kung wala ito, maging ang pinakamagandang pangarap ay nagiging guho. Sa pamamagitan nito, maging ang tila imposible ay nagiging makakamtan. Lubos na naunawaan ito ni Marcus Aurelius, kaya ang kanyang mga aral ay nagpapatuloy sa loob ng maraming siglo. Sapagkat habang nagbabago ang mundo, nananatili ang pangunahing katotohanan. Ang mga may disiplina ay nagtatagumpay, ang mga wala nito nawawalan ng landas. Ang disiplina ay madalas na nakikita bilang isang bagay na naglilimita sa kalayaan, ngunit lubos na naunawaan ni Marcus Aurelius ang eksaktong kabaligtaran. Iginiit niya, walang malaya na tao na hindi Panginoon ng kanyang sarili. At ang pahayag na ito ay naglalaman ng isa sa pinakamalaking paradox ng modernong buhay. Mali ang paniniwala ng mga tao na ang kalayaan ay nangangahulugang gawin ang anumang gusto nila, kailanman nila gusto, ngunit sa katotohanan, ito ay ginagawa silang bilanggo ng kanilang sariling mga pagnanasa. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagpipigil sa sarili, dahil ang isang tao na nagapi ang kanyang sarili ay hindi na kailangang kontrolin ng anupaman. Ang disiplina ang tulay na nagdadala mula sa emosyonal na pagkaalipin patungo sa panloob na kalayaan. Pag-isipan kung paano nagiging sanhi ng kawalan ng disiplina ang pagkawala ng kontrol ng mga individual sa bawat aspekto ng kanilang buhay. Ang mga hindi nag-oorganisa sa sarili ay patuloy na humahabol sa oras. Ang mga nagpapabaya sa kanilang katawan ay nagiging bilanggo ng karamdaman. Ang mga hindi nagpapatakbo ng kanilang paggastos ay nagiging alipin ng utang. At ang mga hindi nagapi ang kanilang isip ay nagiging biktima ng kanilang sariling mga iniisip. Ito mismo kung bakit tiningnan ni Marcus Aurelius ang disiplina bilang isang kilos ng pagpapalaya. Tumanggi siyang pamunuan ng kasiyahan, galit o takot. Nauunawaan na ang mga emosyong ito kapag hindi napigilan ay kumokontrol sa isang tao. Nagbibigay ang disiplina ng katatagan at ang katatagan naman ay nagdadala ng kaliwanagan. Kapag may disiplina ka, humihinto ang mga bagay na tila magulo at ang mga desisyon ay nagiging diretsyo. Humihinto ka sa pamumuhay ng reaktibo sa bawat pangyayari at nagsisimulang kumilos ng may tunay na layunin. Ito ay maliwanag, halimbawa, sa isang tao na nagpasyang baguhin ang kanyang buhay at tunay na tumutupad sa kanyang mga pangako. Sa mga unang araw, lumalaban ang isip, nagpoprotesta ang katawan at ang lahat ay tila mahirap. Ngunit pagkatapos ng isang panahon, ang mismong pagsisikap na iyon ay humihinto sa pagiging pasanin at nagiging gawi. At kapag ang disiplina ay naging isang nakaugaliang gawi, ang buhay mismo ay gumagaan. Hindi hinangad ni Marcus Aurelius ang isang madaling buhay. Sa halip, hinangad niya ang isang buhay kung saan kaya niyang harapin ang mga hamon ng may kapayapaan sa loob. Matibay siyang naniwala na ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. At ito mismo kung bakit nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan ang disiplina. Nag-oorganisa ito ng mga iniisip, kumokontrol sa mga pagnanasa, at lumilikha ng espasyo para sa panloob na kapayapaan.
Ang isang taong may disiplina ay hindi kailangang mamuhay ng nabibigatan sa pagkakasala o kawalan ng desisyon sapagkat alam niya na ginagawa niya ang kailangang gawin. Sa kasalukuyang panahon, ang tunay na kalayaan ay isang bihirang kalakal. Marami ang nagsasabing sila ay malaya ngunit hindi sila makadaan ng isang araw nang hindi tinitingnan ang kanilang telepono, nang hindi sumusuko sa mga pagnanasa, nang hindi nalilihis ng mga walang kabuluhang bagay. Ang kawalan ng kontrol na ito ay naging isang bagong anyo ng pagkakakulong. Isang hindi nakikitang bilangguan na binuo mula sa mga gawi at walang katapusang abala. Ang disiplina ang bumabasag sa mga tanikalang ito. Ibabalik nito sa mga individual ang kapangyarihang sadyang piliin kung ano ang gusto nilang maramdaman, kung ano ang gusto nilang gawin, at kung ano ang gusto nilang itayo. Isang kapansin-pansing halimbawa nito ay si Cristiano Ronaldo. Hindi lang siya isang mahusay na manlalaro. Siya ay isang buhay na ehemplo ng disiplina. Mula sa murang edad, tinalikuran niya ang mga party, kaginhawaan at mga abala upang ituloy ang isang natatanging layunin. Ang kanyang pagsasanay at regimen sa pagkain ay halos parang militar. Gayunpaman ang resulta ay matinding kalayaan, pinansyal, emosyonal at propesyonal. Hindi siya umaasa sa swerte o sa opinyon ng iba. Hinubog niya ang isang buhay kung saan ang malay na pagsisikap ay nagtapos sa autonomiya. Ito mismo ang itinaguyod ni Marcus Aurelius halos 2,000 taon na ang nakalipas. Ang pagpipigil sa sarili ang tanging landas patungo sa tunay na kapangyarihan. Pinapalaya din tayo ng disiplina mula sa pagkabalisa sa pamamagitan ng paglilipat ng focus mula sa kung ano ang hindi natin kontrolado patungo sa kung ano ang maaaring gawin sa kasalukuyang sandali. Kapag kumilos ka ng may disiplina, hindi ka nabubuhay bilang bihag ng mga sitwasyon. Kahit gumuho ang mundo sa paligid mo, pinapanatili mo ang iyong kahinahunan at matatag na ipinagpapatuloy ang nararapat gawin. Ang kapayapaan na ito ang tinukoy ni Marcus Aurelius bilang katahimikan ng kaluluwa. Naniniwala siya na ang isang tao ay dapat maging tulad ng isang bato na hinahampas at binabali ng mga alon, na nanatiling matatag, walang galit at walang takot. Ang problema ay marami pa ring nagkakamaling maniwala na ang disiplina ay pagiging mahigpit lamang. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang malalim na uri ng pagmamalasakit sa sarili. Ito ang pahayag, nais ko ng mas magandang kinabukasan, kaya't hindi ko sasabotahehin ang aking sarili ngayon. Ang disiplina ang pinakadakilang patunay ng pagmamahal sa sarili, sapagkat ito ay nangangahulugang pagpili ng nararapat kaysa sa maginhawa. Ito ang pag-unawa na bawat sinasadyang pagtalikod ay isang binhi na itinanim para sa ani ng kinabukasan. At kung may isang bagay na itinuturo ang stoicismo, ito ay walang anumang tunay na kahanga-hanga ang nagmumula sa kaginhawaan. Ang disiplina ang lupain kung saan lumalago ang pasensya, lakas at karunungan. Sa bawat pagkakataong labanan mo ang isang udyok, nagiging mas malaya ka. Sa bawat pagkakataong tuparin mo ang pangako sa iyong sarili, nagiging mas malakas ka. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang pamumuhay ng walang patakaran. Ito ay ang pamumuhay ayon sa mga prinsipyo na nagpapanatili sa iyong matatag kapag ang lahat sa paligid mo ay tila nawawalan ng saysay. Alam ni Marcus Aurelius na ang imperyong kanyang pinamamahalaan ay maaaring gumuho anumang sandali, ngunit ang panloob na imperyong kanyang itinayo ay hindi matitinag. Nauunawaan niya na ang disiplina ang tanging kuta na hindi kayang lupigin ng sinuman. Ito ang walang hanggang aral. Ang mga may disiplina ay nagkakaroon ng ganap na kapamahalaan sa kanilang sariling buhay. At kapag napamahalaan mo ang iyong sarili, ang mundo ay hindi na magiging bilangguan at magiging isang bukas na larangan ng mga posibilidad.
Ang disiplina ay hindi ang katapusan ng kalayaan. Ito ang simula. Kaya, kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyo, kung ito ay nagpabunsod sa iyo na magmuni-muni sa kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili, tandaan na bawat maliit na hakbang ng disiplina ay isang gawa ng pagpapalaya. Ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari ng magdamag. Nagsisimula ito kapag nagpasya kang hindi na maging bilanggo ng sarili mong kahinaan. Ibahagi ang video na ito sa isang espesyal na tao, isang taong pinaniniwalaan mong kailangan itong marinig ngayon. Maraming salamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa pagsama sa akin hanggang dito at sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito ng paglago at pagmumuni-muni. Magkita-kita tayo sa susunod na video.